Kaibigan, pag-usapan po natin 6 na warning signs na sobra sa asin, sobra sa alat ang kinakain natin. Alam nyo, itong pagkain ng sobrang asin, di ba? Common yan sa ating mga Pilipino, maalat talaga tayo kumain. Ang problema kung sobra ka sa asin o sa toyo, sa patis, mahirap ma-detect eh. Wala talagang test. Wala tayong blood test talaga para sabihin na ito sobra na kinakain mong asin o hindi. Hindi ganun kadali eh. So, dahil wala tayong pang test talaga, kahit sa serum sodium, hindi nyo makikita eh. Hindi nyo makikita kung yung kinakain mo ba sobra o dehydrated. Mahirap sabihin. Kaya kukunin na lang natin sa senyales. 6 signs. Alam nyo naman. Ito yung 6 na senyales na yung katawan nyo nahihirapan na sobra ng alat. Number 1, ihi ng ihi. Kung ihi ka ng ihi, hindi ka na uminom ng maraming tubig kahit madaling araw, ito isang posibleng sign na sobrang alat ang kinakain mo. Pero syempre, yung ihi ng ihi, pwedeng may urinary tract infection, pwedeng diabetic o may prostate problem. Pero kung sobrang alat, pwede rin yun. Nagugulo kasi yung body's fluid balance eh. Number 2, laging uhaw. Parang lagi kang uhaw, di ba? Kung kumain kayo ng potato chips o mga chichirya, di ba? Mapapainom ka ng maraming tubig, lagi kang uhaw. Kasi nga, pag very high sodium, puro chichirya kinakain mo, nagugulo yung fluid balance eh. Siyempre, sumobra asin. Kailangan ng katawan mo maraming tubig, kaya nauuhaw ka. Sobrang daming asin, pwede mag-lead sa dehydration eh. Madi-dehydrate ka, kaya mauuhaw ka. Number 3, pag sobrang asin, pwede ka ring magmanas. Kasi nga, kung maraming asin sa katawan, marami rin nare-retain na tubig, iba nang mamanas. Yung iba manas sa kamay, hindi masuot yung sing-sing, sa umaga medyo manas yung muka, yung iba medyo manas yung paa, pwede po yun. Pero syempre, ang pagmamanas, meron ding pagmamanas na heart failure, kidney failure o liver problem, pwede rin yun. Pero yung sobrang alat, may konti-konti ka ring manas. Nakakasira din ng kidneys ang sobrang alat, diba? Number 4, ang pagkain mo walang lasa lahat, lasang matabang. Paano nasanay ka sa maalat, diba? Kaya sa karinderya, diba? Alat-alat ang pagkain natin, grabe. Minsan, pag kumain tayo sa restaurant, hindi mo talaga makain. Kasi yung chef natin, kailangan maalat eh. Kasi pag hindi daw maalat, hindi nabibili yung pagkain sa karinderya. So, konting bawas sa alat. Dahil sa sobrang alat, lahat ng ibang kainin mo matabang, walang lasa. Kailangan lagyan mo lagi ng patis, ng toyo. Diba? Nasanay kasi yung dila mo. Number 5, headache. Laging may konting masakit sa ulo. Oo, minsan dehydration yon dahil masakit ang ulo sa sobra ding asin. Number 6, last warning sign, lagi kang naghahanap ng maalat. Diba? Kailangan kumain ka ng maalat, na mani, chichirya, kung ano man gusto mo. O minsan betchin eh. Ang betchin kasi, mga chichirya natin, may betchin yan eh, MSG eh. Parang asin din yun eh. Okay? So, yan ang 6 warning signs. Ano ang komplikasyon? Ang komplikasyon, syempre, ng sobrang asin, alam nyo na to, high blood pressure. Diba, lahat ng high blood, pinagbabawalan natin yung asin. High blood, heart failure, diba, mahina puso, manas, liver disease, liver failure, kidney disease, sakit sa bato, diba, sobrang asin. Minsan, nagkaka-kidney stone pa, diba, bato sa bato, asin yun eh. Tapos pagmamanas. So maraming komplikasyon ng sobrang asin sa katawan. Tapos, ano benepisyo? Pag binawasan mo yung asin, ito yung babaliktarin lang natin. So, ano ang benepisyo? Bababa yung blood pressure mo. Sa mga may high blood, bawasan nyo lang yung asin na kinakain nyo, yung alat na kinakain nyo, bababa ang blood pressure. Siguro mga 10 points, mga 10 points, 20 points, bababa yan. So, yun talaga, low salt. Number 2, may blood pressure na sobra taas. Tawag natin resistant high blood pressure. May blood pressure ganun, minsan 200, 250, walang nararamdaman, kahit anong gamot bigay mo, ayaw bumaba, ibaba lang yung asin na kinakain, bababa yung blood pressure. Yun ang mga resistant eh.
Cardiologist po kasi ako, linya ko to. Number 3, posible mabawasan yung heart attack and stroke. Siyempre, di ba, bawas asin, bawas high blood, mas dili sila na heart attack and stroke. Lahat tayo mga guilty, mga nagko-comment. Kahit ako, guilty tayo sa sobrang alat. Minsan isip natin, wala namang masama, di ba, kain ka ng maalat, pero hindi nga kasi matest Walang blood test na, ito'y sobra na yung alat na kinakain mo. Number 4, pwede mabawasan ng heart failure, kidney failure, liver failure. Pag nasobrahan nga kasi ng tubig ang katawan. Pag maraming asin, naghahatak yung katawan mo ng tubig, tapos yun na nga, iniihi. Tips, home remedy. Anong gagawin natin para mabawasan yung asin? Ang regular diet natin sa Pinoy, I think mga 6,000 milligrams. 6 grams. 6,000 milligrams of sodium. Sa asin, table salt, mga 15 grams. Ganyan kadami ang asin natin sa isang araw. Pag low salt ka, mababa nga. Ang gusto ng mga doktor, 2,000 milligram lang or 2 grams in a day. Medyo matabang. Paano gagawin natin? May tips tayo. 10 ata to. Number 1, huwag mo na dagdagan ng asin yung pagkain. Di ba? Bawasan konti. Number 2, pag magluluto ka ng pagkain, may konting alat. Huwag puro asin ang gagamitin. Pwede ka naman gumamit ng lemon o iba naman, paminta, diba? O bawang, sibuyas. Huwag puro asin ang ginagamit. Number 3, dapat masanay yung panlasa nyo sa hindi maalat. Kasi kung laging maalat, paalat lang yun na paalat Diba? Parang alak. Uminom ka ng alak. Una, 2 beer. Hindi ka malasig. 3, 4. Pataas ng pataas. So, mas maalat na kinakain mo, mas napapaalat ka ba? Kaya unti-unti mong bawasan yung alat. Paano gagawin? Babawasan yung mga sarsa. Alam ko, masarap ang sarsa ng adobo. Masarap sarsa ng pinakbet. Ako, favorite ko, ketchup. Ketchup daw, high salt din high salt. Kaya masarap ang ketchup. Sobrang asin. Mga may kidney failure, bawal mag-ketchup So, adobo, pinakbet, ketchup, sarsa, spaghetti sauce. So, bawasan mo konti yung sarsa. Alam ko, yan ang gusto niya, di ba? Sarsa, pati kanin. Nandun kasi maalat masyado. Number 5 na to, instant noodle. Di ba? Instant noodle, sobra alat. Grabe. Ayaw ko na sabihin yung brand Pero pag nilagay mo yung... Ako hindi ko nilalagay yung bukong maalat Pag nilalagay ko yung alat, kalahati lang. Di ba may pakete yon. Sobra alat yun Half lang. Half lang nilalagay ko yung tubig. Siguro mga 3/4 para medyo matabang. Tapos hindi ko na inuubos yung sabaw. Minsan kinakain ko na lang yung noodle. Pero obviously, hindi naman healthy ang noodles. Pero pwede na rin kung wala makain. So sa noodle, bawas yung alat. Kayo, alam ko, nilalagay nyo lahat ng alat, inuubos nyo yung sabaw, maalat masama. Kahit damihan mo ang tubig, sabi ng isang nagko-comment, damihan ko na lang tubig, Doc. Pwede na ba yun? Actually, pwede konti, pero hindi rin talaga makakatulong sa'yo. Kasi, hindi ka dehydrated, uminom pa maraming tubig, pero yung alat na dami, nakain mo na rin aabot ka pa rin sa 15 grams of table salt kasi nakain mo pa rin. So, may damage pa rin sa puso, sa kidney. So, bawasan yung alat. Ito, guilty kayo lahat. Snack chips, potato chips, chichirya, cheese curls, chippy, ano ba to? Mani, sobrang alat ng mani natin. Dapat may low salt Keso, maalat din keso. Diba? Nako, lahat ng isda natin, daing, tuyo. Diba? Kaya ang daming sakit sa kidney sa Pilipinas puro daing, puro tuyo Dapat medyo fresh, diba? Hindi natin kaya ng fresh, diba? So, yun talaga problema. Oo. Meron namang mga pagkain mas low salt piliin nyo na lang. Tapos, number 7, yung pag naglalagay ng seasoning, bawasan nga yung asin, lagyan ng bawang, sibuyas, lemon, kalamansi, spice, yung mga herbs. Ibahin na lang yung pampalasa. Bawang, garlic, pepper, yun na lang. Okay? Merong mga sweet and sour sauce. Di ba meron ganun? May fish o chicken. Ibahin yung konti. Ha?
Tapos, tingnan nyo na rin yung mga binibili yung delata. Lahat ng delata, maalat, di ba? Maalat. Salt ang pang-preserve nila eh. So, yung delata, pwede naman, pero merong mga low salt eh. Piliin nyo na lang medyo low salt. Kahit nga yung mani, may low salt. Tingnan nyo na lang po sa label. Yung mas konting salt, mas maigi. Pagdating sa gulay, di ba? Gulay, luto mo, pinakbet, di ba? High salt din yun eh. Yung mga ano lang, inihaw o nilaga, di ba? Ini-steam lang, ini-steam yung okra. Gusto natin yan, steam na talong, tapos suka lang. Di ba? Suka na lang. So, lipat tayo sa suka, sa kalamansi na sausawan. Gusto mo, suka, kalamansi, hot sauce. Bawasan na yung patis, toyo, bagoong. Yun yung mga kalaban sa kabila. Okay? So, sana nakatulong to kasi kaya marami sa atin magang-maga ang muka kasi mahilig sa asin. Kahit ako, guilty ako eh. Minsan, inisip mo, Anli yung asin eh. Pero hindi Andy. Hindi rin masama yung masama din yung walang asin ha. Pero basically, pag tayo sa karenderya, sa restaurant, talagang sobrang asin. Diba? So, piliin na lang yung mga less salt. Tsaka mas luto sa bahay, mas healthy. Okay? Sana po nakatulong tong video. Share natin sa kababayan natin may high blood, may heart failure, at sobrang hilig sa maalat. God bless po.